Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ngayon, Lunes po ngayon at pag-usapan natin ang napakaingay na politika. Ingay sa at ingay ng politika sa ating bansa. Grumagrabe na ang ingay. Matagal nang maingay ang politika pero lalong nagiging maingay sa ngayon at nakalulungkot dito, nakikita natin ang pagkakawatak-watak na mga dating magkakampi, naghihiwalay, ang mga magkakamag-anak. May mga kamag-anak na nagdadamayan, nagtutulungan, at kahit na mali, dinidepensahan, meron namang magkakamag-anak na mukhang naghihiwalay, magpipinsan, nag-aaway. At may isang kapatid na napiperceive na parang hindi na niya masyadong tinutulungan o kinakapihan ng kanyang kapatid. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy ba? Kita naman natin, no, nawatak na, nawarak ng unit team. Kung sino man ang naniniwalang united pa ang unit team, ay sinabi ni Pangulong Marcos, solido pa daw ang unit team. Pero ang sinabi naman ni Vice President Sara Duterte, ito, okay pa rin silang dalaw. Pero iba yung sinasabi sa nakikita. Di ba? Mukhang talagang grabe na ang pangayan sa pagitan ng mga loyalista ni Pangulong Marcos at mga diehard Duterte supporters at pati na yung mga magkakamag-anak. Ang naka-interesting dito kasi itong si Senator Amy Marcos, halata na ng mga tao na mukhang mas kinakampihan niya ang mga Duterte. In fact, yung mismong pinsan niya na si Martin Romualdez, talagang pinupuntirya niya sa mga hearings ng Senado, lalo na dito sa Chacha, sa People's Initiative. At tinawag pa nga niya makapalang mukha, hindi ba? Nagsasagutan yung magpinsan. Hindi naman niya diretsyong tinitira ang kapatid niya, pero nagdasal siya na sana ay umiwas ito sa mga demonyo sa paligid niya. Malinaw naman ang nakita naman natin kung papaano siya nung time na nagkaroon ng launching ng bagong Pilipinas, ay kita naman natin na wala siya doon pero andun siya sa prayer rally sa Davao. At mismo sa harapan niya ay siniraan ni dating Pangulo Duterte ng kapatid niya tinawag na drug addict. Masaya to. Pero hindi diyan nagtatapos, ano. Ito kasi si Senator Amy, to be fair naman, matagal naman, hindi na to kauna-unang kumukontra siya sa administrasyon. Marami pagkakataon na talagang siya ay ah, kinontra ang kapatid niya at ang administration policies. Okay naman yon para may pakita na wala ditong kapakapatid pagdating sa gobyerno. Now, bakit ganon? Marami nagtatanong sa akin, pag-usapan daw natin kung bakit ganon ang ugali na ginagawa ni Senador Marcos. Ako maraming haka-haka pero ayoko mag-contribute. Ayoko maging marites dyan. May mga dahilan. Pero ayoko nang puntahan yan kasi hindi naman yung issue ng matter of public interest. Kung may away-away sila, bahala sila importante kung ano yung nakikita natin. Doon na lang tayo tumingin. Kasi may mga madaling magduda madaling magsabi na ganito ganyan. Pero ano na yung mga sinabi na lang ng mga tao? Malinaw naman na klaro na hindi sila magkasundo ni Martin Romualdez, pinsan niya. At klaro na mas lumalapit siya sa mga Duterte. Pero kung ano man yung dahilan kung bakit mukhang lumalayo siya doon sa kampo ng kanyang kapatid at ni Speaker Romualdez, hindi na natin dapat pinag-uusapan yung mga yun kasi hindi natin alam ang totoo. May mga suspecha tayo pero huwag tayong basta-basta magmarites. Ah, at hindi lang naman mag-isa dito si Senator Marcos, kita naman natin ang aking kaapelidong si Eden Contreras na kung tawagin ay Maharlika na nasaksihan ko naman talaga personally, nakasama ko pa to na minsan sa isang event, na talagang grabe ang loyalty niya sa mga Marcos ng eleksyon, umuwi dito sa Pilipinas, binigay niya ang lahat. Pero ngayon ay isa ng kritiko. Dati si First Lady lang kinikriticize niya. Ngayon, kahit si Pangulong Marcos, kinikriticize na rin. Maring dahilan din si Maharlika. Hindi natin alam. Pwede tayo magduda. Pwede nating paratangan siya ng kung ano-ano. Pero ang importante lang dito, kumalas na siya sa unit team na pinaglaban niya before. At hindi lang yan natatapos dyan. Andyan din naman si dating Executive Secretary Victor Rodriguez na mula sa pulpado pang nagbibisi presidente si Pangulong Marcos at natalo siya. Naging spokesperson niya na ito si Victor Rodriguez. At talagang all Rosary Quintina andon sa kanya. Pero nung maging executive secretary niya ng after 1 year, siya ay tinanggal sa posisyon.
dahil may mga usap-usapan. Ngayon, kitang-kita mo naman na andun, kumakampi na din sa nagbumabanat na rin, di ba? Although indirectly, bumabanat na rin siya. Nakita natin siya sa prayer rally, hindi ba? Ang gulo-gulo na ng politika sa totoo lang. Ito namang, of course, hindi natin pwedeng pagtakhan yung mga dati namang maka Duterte talaga na nung panahon ng kampanya ay kumampi kay Pangulong Marcos. Pero ngayon ay nagbalikan na lahat sa Duterte. Hindi ko na natin isa-isahin yan. Ang iba pa nga dyan, naging cabinet secretary, iba na appoint na Yusek at ASEC. Pero ngayon, wala na sila sa gobyerno. Ngayon ay bumabalik na sa Pangulong Duterte. Now, of course, I do understand they may have reasons, but I never doubted that they're going to do that. In the first place, from the very start, nung pamansimula, nahulaan ko na to. Hindi pala nahulaan, na-predict ko na to, nakita ko na to. Hindi sa crystal ball, kundi mismo sa likas na alyansa nila. The alliance was not in any way founded on any principle. It's not founded on any ideological unity, but it's basically a transactional alliance. It's for politics. Naman sa politika, there are no permanent enemies and permanent friends, only permanent interests. Siguro nakita nila mas maisusulong nilang kanilang mga interest, personal man o political, although ang personal pwede maging political. Ano yung feminism, the personal is political. Pag-usapan nga natin yan minsan dito. Kung medyo may ibang paksa tayo, may iba naman sa mga politikong pinag-usapan. Tama, feminista kasi the personal is political. Ah, yung point na ano na nawala tuloy ako. Na maaring yun ang interest nilang sinusulong. Kaya sila kumampi kay Pangulong Marcos nung eleksyon. Pero ngayon dahil maaring iba na yung, hindi na nakikita nilang sagabal na uli si Pangulong Marcos sa interest nila, bumalik na sila kung saan sila likas. Kung saan ka native. Ganoon naman talaga kung saan ka likas. Kung saan nakaugat ang paa mo. Kung saan ang likaw ng bituka mo ay normal at natural. Doon ka. Ay totoong mga to from the very start. Nakita ko na. Sabi ko hindi magtatagal tong alyansang ito. Kasi tong alyansang ito is only for convenience. And I even said, and you can check the records that I was asked, the political opposition then, the Pinks, will no longer become the political opposition that is significant now. In fact, nakita ko na ang oposisyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay manggagaling din sa mga dati niyang kalye. So ngayon nakikita na natin. Balik tayo kay Senadora Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos sa kabila ng kanyang marubdob na hangaring maipakita ang kanyang pakikipag-alyansa sa mga Duterte. Mukhang nasopla ni Mayor Baste. At nakita naman natin kung paano trinato sa Amy, ni Senator Amy ni Mayor Baste. Na sinabi kasi ni Senator Amy, nagsorry na daw si Baste sa kanya. Kasi di ba sinabi ni Baste mag-resign si Pangulong Marcos. At nag-sorry doon. At dinagdagan pa kasi ni Senator Amy na naintindihan naman niya kasi tatay niya yun, nagkapatid. Siyempre, iginugnay niya sa napipintong ICC case. Napipintong maaring pag-aresta sa tatay. Ganon. Nilagyan ng spin na ganon, piniikot. So si Baste mukhang naasar. At sinabi na hindi daw yun ang dahilan kung bakit siya nag-sorry, hindi yun nag-sorry siya dahil sa sinabi niya sa pag-resign ni Pangulo Marcos, kundi nag-sorry siya dahil sa naawa siya sa Senadora ay. Sinabihan pa nga niya huwag siyang isama sa drama nito, sa kanyang jamming, di ba? Matagal na daw yan tinotolerate si Senator Amy pero eto na, lumagpas na yata sa hangganan. So, and then, of course, si Senator Amy, nagsabi nag-usap na daw sila ni Senator Baste. Tapos tumahimik na siya, ayaw na daw niya magsalita. So malinaw na meron na rin kaunting hidwaan sa pagitan ng alyansa ng Amy Marcos at Duterte. Di natin alam kung ito ay, kasi ang sabi ng iba, o ayan, kumampi ka kasi sa mga yan ngayon na pinapakita nila na pwede kanilang basta-basta soplahin. Diba? So, nasa mahirap na posisyon si Senador Amy Marcos ngayon. Iniintindi ko kung bakit ganyan ang kilos niya. Sabi ko na lang siguro dahil na nga talaga sa utang na loob ang ginagawa niya. Kinakampihan niya si Pangulong Duterte kasi Pangulong Duterte sa labis ng pagmamahal niya sa kanyang ama. Ito yung sa nagpalibing sa tatay niya sa libingan ng mga bayani. So siguro doon, ito suspecha ko lang. Yun yung sigurong at nasabi naman niya ito. So hindi ito marites. Nasabi niya to na talaga malakas ang kanyang
suporta sa mga Duterte dahil si Pangulong Duterte lamang ang nagbigay sa kanilang pinagbigyan sila sa kanilang matagal ng kahilingan na ilibing ang kanilang ama sa libingin ng mga bayan. In fact, nung eleksyon, pinagmamalaki ni Pangulong Marcos na si Senator Amy ang isa sa lamang sa kauna-unahang nagsuporta sa kanya, of all the governors. So, andun yung malalim na pagtanaw ng utang na loob. Alam mo naman sa kultura natin, utang na loob ay minsan kailangan mong gawin, kung minsan pati na yung kapamilya mo kailangan mong ilaglag dahil sa utang na loob sa ibang tao. Di ba? Yung kapamilya makakaintindihan, pero yung utang na loob sa ibang tao, yun ang kailangan mong i-maintain. Tatandaan ko pa yung tatay ko noon, talagang lagi inukilkil yan sa akin. Alam mo yung utang na loob, mahirap bayaran niya, walang katapusan. Minamana yung utang na yan hanggang sa hanggang yung utang ng mga kanununuan mo, yung mga inapo mo ay dadalhin pa yan. Okay? And so, pag sinabi kang wala kang utang na loob sa ating kultura ay matindi ang dating. Okay? So, masaya itong nangyayari ngayon. Masaya pero malungkot. Masaya sana. Parang komedya. Para ka nanonood ng teledrama, ng political theater, para ka nanonood ng Game of Thrones. Pero, nakalulungkot sapagkat ang epekto nito sa bayan. Ano ba ang epekto nito sa bayan? Nakakabuti ba sa atin ito? Ngayon, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, bakit ko daw tinatawag na Pangulong Duterte si Pangulong Duterte hindi na Pangulo? Ano po, respeto po yan. Lahat po ng mga dating Pangulo, ang tawag pa rin dyan Pangulo. Hindi naman nawawala ang pagiging dating Pangulo mo kahit anong klase ka after. Di ba? Ang mga dating senador, ang tawag pa rin yan senator. Kung ano yung pinakamataas. Kung ikay Chief Justice, Justice pa rin ang tawag sa'yo kasi hindi ka na-retired ka na. Ganyan po ang ating paggalang sa mga may posisyon. Kaya kayo, huwag kayong mema. Merong isang nag-post ito, ang bobo-bobo ka daw, tinatawag ko pang Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, hindi Pangulo. Pwede ba tumahimik kayo? Kasama kayo sa ingay. Di ba? Ito na nga ako, nag-aati ka na maging karoon ng maging objective, malinaw, pero ayan, hindi pa rin. Yung mga nanonood pa rin sa akin. Minsan iniisip ko, kasi binabasa ko na lang yung mga maganda ang comments, pero yung mga negative comments, parang isip ko mga troll yan, pinapadala lang yan dito para makasal. Kasi makikita mo paulit-ulit eh. At saka yung mga napansin ko, yung mga pumupuri sa akin, mga tunay na pangalan ng ginagamit. Pero yung mga bumabanat, mga duwag, mga takot ayaw makita. Okay? Ang mga pangalan, kung ano-ano mga ginagamit na handle. Kasama yan sa pag-uusapan natin sapagkat nakakadagdagan sa politika. Maingay na ating politika. Ang nangyayari, ah lalo pang nag-iingay dahil sa ingay ng mga tao na basta lang bumuka ang bibig, makapagsalita lang, type na ng type agad. Sa cellphone man yan, o sa laptop, o sa desktop. Gusto talagang ilabas. Yan alam mo ang kagandahan ng social media. Dati-rati kasi ang mga journalist, ang media, sila lang yung mga nag-uusap-usap, nanonood lang tayo sa TV, nakikinig tayo sa radyo, nagbabasa tayo sa dyaryo. Di ba sila lang yung mga kolumnista, yung mga komentarista sa radyo, sa TV. Sila lang yung mga nag-uusap at yung mga guest nila. Ngayon, online, pwede ka nang sumama. So, naging accessible ang demokrasya gawa ng social media. Mabilis ang balita. At hindi lamang yun, pwede ka nang makasama sa balita. Pwede ka nang maging tagapagbalita. Yun nga lang dahil hindi siya regulated, kahit sino na lang ang pwedeng pumasok. Mas madali namang makurap. Mas madaling ma-distort. Mas madaling magkaroon ng fake news. Sa totoo lang, galit na galit tayo kapag tayo ay sinasabihan na tayo ay nagdadala ng fake news. Pero sa totoo naman talaga, marami naman talaga sa atin ang hindi mo na inuusisa, hindi mo na inurirat ang isang bagay. Banat agad. At saka hindi alam ang isang bagay, ah parang ang feeling nila matatalino, 'di ba? Magagaling. Na parang sasabihin itong ganito na hindi mo na inaalam kung tama ba yung impormasyon na yun, o tama ba yung karunungan na yan. Tapos pag ikaw ay kukorek mo sila, magagalit pa at sabihin nagmamagaling ka. Ako naman po, hindi ko naman pinagyayabang, pero ako naman po ay nag-aral ng political science. So lahat ng sinasabi ko dito ay informed ng political science. Minsan nagkakamali ako sapagkat perpektong tao, wala. Walang perpektong tao maliban sa pangalang perpekto. Merong taong perfecto ang pangalan, apelyido perfecto, pero perfecto, perfecto, hindi pa rin sila perfecto.
Tayo mga ordinaryong mamamayan. Tayo hindi naman perpekto ang ating isip. So, nagkakamali tayo. Ako ang sinisikap ko na maging malinaw lahat at sinasabi ko galing sa facts. At kung nagkamali man ako, I always apologize and correct immediately. Kung meron akong nakaligtaan, sinasabi ko, oh, sorry, tao lang. Eto. Sana ganun tayo bago tayo magsalita, alamin muna natin. Kaya nga, we have, dahil eto yan dati-rati kasi, sa mga kwentuhan lang tayo nag-react nakikinig tayo sa radyo, sa mga platika sa radyo, nagnood tayong TV, nagkikwentuhan tayo sa kanto. Tayo lang magkakaibigan na nagkakaalaman. Pero ngayon kapag ikaw ay bumanat na, nabasa na ng lahat, nabasa na public, lahat naman ng post ko public ito. Lahat open ito. Sa Facebook, hindi ka makakomment pag hindi kita friend kasi nilimitahan ko talaga. Pasensya na kasi nakaka-stress ang Facebook. Pero sa YouTube, anyone can comment. But you know, that is going to last forever. Ang mark na yan, you know, sabi nila walang forever, meron forever sa social media, kahit burahin mo yan ay merong ng footprint. Lalo na pag na-screen grab, yung na-picturean, ay wala na kahit yung burahin mo. May kopya na yan yung nilabel mo, may kopya na yan. Napakita na yung kawala mo ng kaalaman, ayokong tawaging katangahan, pero sa totoo lang katangahan talaga. Nabigla ka na lang magsalita, di ba? Na mali. Bukod sa mali yung logic, mali yung impormasyon, di ba? At forever na yung naki-etch sa'yo. Kaya siguro yung mga tao na banat lang ng banat, ayaw gamitin ng tunay ng pangalan nila kasi nga nahihiya. Kasi kung matapang ka, aaminin mo, aangkinin mo, aakuin mo yung mga sinasabi mo para kung mali ka, malaman na mali ka at mapakapag-apologize ka. Pero ang iba, bumabanat, nagsasalita, nagdadala ng balita, nagdadala ng di umano impormasyon. At ito ay sakit talaga na nakikita ko pag nagbabasa ako sa social media on both sides. Dati-rate, mga pink ay mayaman din ang mga sinasabi. Napakayaman pagdating sa mga atake, etc. Ngayon, wala, tahimik na mga pink eh. Medyo may kaunti-kaunti na lang yung bago nilang tikada na yung tama nga kami, tanga nga kayo. Ayun, may mga natitira-tira pang mga bumabanat ng ganun. Pero halos karamihan ngayon sa mga nababasa ko na ingay about sa politika ay galing sa diehard Duterte supporters at sa mga Marcos loyalist. Ang tawag nga nila ng mga Marcos loyalist sa mga diehard Duterte supporter, mga kampiyor. Kakampiyor ang tawag nila. Kasi yung isa kakamping, sila kakampiyor. May mga ganun silang labanan at pag nagbabasa ako, okay, at may nagsasabi nga sa akin yung kapatid ko daw, kasama doon sa diehard Duterte, diehard Marcos lawyer. Sabi ko, hindi ko naman inaamin ko naman na si Benji ay kapatid ko. Pero hanggang doon ang similarity. Pagdating sa politika, magkaiba kami ng politika at ginagalang ko siya. Pero hindi ibig sabihin nag-approve ako ng lahat ng sinasabi niya. Okay? Ganon din naman siya, di ba? So ang point dito, ito generic ito, hindi ko kinikilala dito magkapatid, hindi ko kinikilala dito kung magkaibigan tayo, pero or kamag-anak kita or kaibigan kita o kakilala kita. Pero klaro talaga dito na minsan yun na lang pangungulapol ng putik yung pagtawag ng mga yung pag ad hominem attack sa mga tao. Yung basta-basta nagbabalita ng hindi kino-confirm kung tama o mali. At yung pamimersonal, bakit ba tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa pag hindi sa halip ng ating tinitira yung sinasabi, sa halip na ang sasabihin yung mali ka dyan, pro, ang babanatan, siguro bayaran ka, bobo ka, kalbo ka kasi eh. May mga ganong klase na, anong kinalaman ng pagiging kalbo ko sa sinasabi ko? Nahanginan ba ang utak ko? Di ba? Parang ganon. Yung sabihan kang bayaran ka, parang may alam ka ba? Na hindi ko alam. Bakit ako hindi yumayaman? Hindi ba? Alam ko nagbabayad lang sa akin ng gobyerno dahil empleyado ko ng UP. Hindi ba? At yung mga kaunting mga consultancy ko, hindi ba? Pero pinagtatrabahuhan ko yun. Pero yung bayaran ako ng ganito, bayaran ako ng ganyan. At sinasabi natin yan kahit kanino. Meron tayong mga basta sa pantaha. At ang iba naman, para hindi maano, sasabihin, tanong, isalip na mag-akusa na ang pangit mo, sasabihin, totoo kayang pangit ka? Parang gano'n, yung i-raise as a question. So,
Tas, of course, they can always say, hindi naman ako nagsabi nun, nagtanong lang ako eh. Tinanong ko lang kung may away ba talaga si ganito sa ganito. Tinanong ko lang kung kabit ni ganito si ganito. Hindi ko sinabing kabit na ganito si ganito, di ba? Tinanong ko lang, pero parte na yon ng pagpapalaganap mo ng ingay. Hindi ka nga malalibel kasi hindi ka naman nagsasabi dahil tinatanong mo lang, escape yan, pero karuwagan yan. Kung alam mo talaga na kung wala kang alam, tumahimik ka muna kasi when you ask a question, you are planting the seed. Pagchichismis na yan. Eh, ang bilis kumalat, lalo na kung may daan-daan libo ka na followers at loyal sa'yo. Kapag sinabi mo yan, kakalat na yan. At mga anak at mga anak yan. Alam mo si Barth, isang communication theorist, ang sabi niya, meron tinatawag na dialogism. Ano yung dialogism? May sasabihin ako, nakikinig ka. Yung sinabi ko, may karapatan ako dun sa sinabi ko. Karapatan kong sabihin sa iyo kung ano yung intention ko. Pero dahil ikaw ang nakikinig, may karapatan ka din na mag-interpret ng sinabi ko. Okay? So, yun ang problema pagdating sa mga palipat-lipat, lalong nadadagdagan ng ingay ang politika. Dahil pag lumpalipat-lipat siya ng mga tao, nag-iiba, nanganganak. Yung tanong na, totoo bang si ganito kabit? Sa huwi ang kauwian niya, totoo bang sasabihin ng person, yung pinagmula, totoo bang kabit ni A si B? Totoo bang nagnakaw si ganito ng ganito? Totoo bang may pakana ng ganito sa ganyan? Makakarating sa punto na kabit ni ganito si ganito. Nagnakaw si ganito si ganito. Yun na ang kinaratnan. Sa halip na tanong ay lalabas naging fact na. Ganyan kasi yung daloy ng komunikasyon. At yan ang nangyayari ngayon sa ating politika. Maingay na nga, lalo pang nadagdagan ng ingay dahil sa mga nagsasalita sa social media. Ngayon, hindi lang naman ng social media may kasalanan dito, pati mainstream media meron din kasalanan. Kasi ang problema sa mainstream media, ah kahit na profesional ang mga nagpapatak. Ang mainstream media, dapat sila yung umako ng professionalization ng information na may fact-checking, bago ilabas. Di ba may mga principles sa journalism na kailangan mo bago ilabas yan, kailangan mong pagsalitain yung kabilang kampo. In fact, bago ka maglabas ng balita, dati sa traditional journalism, kailangan mo muna doon sa same news article, may interviewon kang isang tao. Kunyari, may paratang si ganito. Hindi mo yan ilalabas hanggat wala ka na interview sa kabila. Both sides. Ngayon, dahil sa bilis ng balita, sa bilis na may internet-based platforms na mga mainstream media, naghahabulan na sila. So kahit hindi pa natatanong yung kabilang panig, sasabihin na sa kabila. Wala pang confirmation, sasabihin na dito. O di, ang nababasa na ng tao, yung kabilang kampo lang, kabilang side lang. Kung palpubulaanan man yan ng kabila, meron na tinatawag na bias ang pag nagbasa. Pag sinabi mo kunyari si Marcos ganito, na hindi mo tinanong kung ano ba talaga yung sinabi ni Marcos, basta mo lang binalita. Yung mga galit kay Marcos, yun ang idadambanan nila. Ang tawag ng confirmation bias. Wala na silang pakailam kung dinigate yan sa sunod na balita. Napipreempt na yung negating news. Sa madaling salita, dapat sana talaga sa iisang balita la parehong dalawang panig. Hindi na ngayon kasi mabilis na eh. Online na ang balita eh. Hindi na yan binabasa na lamang sa dyaryo. Yan nakikita mo na sa web sa mobile phone mo. So paunahan sila. Ang tanong, ba't nagpapaunahan ng media? Nagpapaunahan ng media dahil nagiging business ang media. Mabubuhay ba ang media kung walang advertisement? Mabubuhay ba ang media, ang isang programa kung walang sponsor? Natural, hindi kakayanin ng isang network na lahat na lang ng gastusin sa isang balita ay sila ang gagastos. Anong pansweldo niyan sa reporter? Ang pansweldo niyan sa anchor? Manggagaling yan sa sponsor. Ngayon, itong mga sponsor, mga kumpanya ito ng business. Mga advertisers ito, nagpe-place ang advertising, ad placements. Ano ngayon ang gigiya sa advertisement? Bakit ako magpe-place ang ad sa isang balita na wala namang nanonood? Di syempre, doon ako sa nanonood, may nanonood. So doon sa nagtataas, mataas ang rating.
O eh, di therefore, sige, ang mga media ngayon, hihilutin nilang impormasyon para tumaas ang rating nila. Isa-slant nilang information para mag-affirm ng confirmation bias ng mga mas nakakaraming tao. Para katuloy yan sa Amerika. Kaya ang Fox News ay nangunguna dahil mas maraming nanonood nito, dahil maraming mga interesado at yung talagang loyal na nood ang mga Trump supporters. So pati tuloy ang NBC, ang CNN na mababa ang rating, pinipilit ng hilutin ang kanilang news para makuha yung market na yun. Dito sa Pilipinas, may tendency tayo maging ganyan. Nawawala na ng, ang daming dapat i-fact check na sinasabi ang mga tao maging sa gobyerno man o sa oposisyon. Pero pinapabayaan. Di ba nung huling eleksyon, parehong kampo, merong mga sinasabi. Pero isang kampo lang ang fina-fact check. Dahil papasok ngayon isa pang elemento pagdating sa media. Ang media may mga kinikilingan din, yung mga reporters nila, yung kanilang mga anchors. May mga politika yan. Kilala ko ang mga yan. May mga sinusunod dyan, mga dating aktivista yan sa UP, may mga sarili silang mga political followings. At nakikita mo yan sa mga post nila sa social media. Anchor, nagbabalita, mayat maya, mababasa mo, may sinabi na kontra sa gobyerno o pabor sa gobyerno. So, sinasabi nila ang SMNI ay tuta ng administrasyon o tuta ni Duterte. Bakit yung ibang network? Hindi ba bias din sapagkat ang pinapakita nila naman may tendency yung balita. Nung huling eleksyon na lang, nakita natin kung paano masahihin ng mga networks ang imahe. Ipakita nga ang isang picture, nandun yung crowd, samantalang yung isa walang crowd. They can very well do that with the magic of the camera. Right? It's called optics. Alam mo kasi sa diskurso, paano natin pinag-usapan ng isang bagay? May tatlong elemento. Denotation, connotation, at myth. Ako, nag-lecture na ako sa communication theory. Ang denotation, yan yung mismong kung ano yung bagay. Pag sinabi ko yung rose, yan yung bulaklak na kulay pula, na mabango, na may tinik. Yan ang denotation. It's a physical objective characterization of something regardless of what you feel. Walang ini-impose ka na meaning. Basta nakita mo lang, ito ay bulaklak na matinik, na kulay green ang dahon, at may pula, may dilaw, may iba-ibang kulay, at mabango. Okay. Anong connotation? Ito ay nagsisimbolize ng pag-ibig. Di ba? Pag binigyan mo yung rose, may pag-ibig. So may meaning ka na ni-impose. Ano yung meaning na yun? Yun na yung dominanting pinag-uusapan ng rose. Meron ng kaukulang ideolohiyang pumapatong doon. Meron ng kahulugan. Hindi na lang yung dahil yan ay yung physicality niya, hindi na lang yun. May kahulugan na. Ano yung myth? Yung myth naman, ito yung mas malalim na pag-spin ng kahulugan sapagkat nilalagyan na ng kailangan mong bigyan ng rose ang isang tao kung mahal mo. Or kaya huwag mong bibigyan ng pulang rose ang patay. May mga ganun ka nang nilalagay na mga standards na may bawal at may hindi bawal. Okay, so ganyan ang nangyayari sa ating communication channels. Ang ingay dahil nagkakaroon ng mga connotation at mga mythologies o mga myth-making na ipinapatong sa mga words, sa mga imahe. At ini-spin ito para mapaboran ang isang bagay na gusto mo o makontra ang isang bagay na hindi mo gusto. Hindi ba? Hmm. Example ko lang dyan, ewan ko kung nakita nyo yung hindi ito political, pero makikita katulad ng Rose, hindi naman politika yan. Pero kunyari yung picture ng di ba merong mga pumunta sa buwan noon. Dati-rati kasi nakikita natin yung moon ang nagra-rise, di ba? Dito yung Earth, yung moon ang nagra-rise. Tawag doon moonrise. Di ba? Yun maliwanag. Nung ang tao nakapunta sa buwan, na photograph nila na yung Earth naman na nagra-rise sa moon. Okay, ang denotation nun, it's simply an image of the Earth rising in the moonscape, the landscape. Nagkaroon na yun ng connotation. Nagpalit-palit na. Yung mga scientists, ang tingin dito, it's just a manifestation of the wonders of science. Okay? Pero yung mga religious, pinatungan na nila ng meaning. This is the work of God.
Ganyan-ganyan na yan. O kunyari, yung pagputok ng bulkan. Ito ay isang typical, ang connotation, ang denotation ito ay isa lang natural process. May mainit sa ilalim ng lupa, ng earth crust, na pressure, tapos puputok ko. Kaya lumilindol, di ba? Lumilindol, di ba? Natural lang yan. Pero magkakaroon ka na ng connotation yan. Sapagkat sa mga scientists, it's just a normal, natural process. Pero sa mga hindi, sasabihin nila yan ay parusa ng Diyos. Yan ay ang Mother Earth na gagalit sa atin. And then lalagyan mo na yan ng myth. Kaya dapat ganitong ginagawa natin. Dapat ganito, ganyan, ganyan. So meron ka ng mga spin. Sa politika, mayaman tayo sa ganito. Yung mga biases ng tao, yan ang nangibabaw at nakakadagdag yan sa ina. So ngayon, gusto kong magtapos dito kasi bagat napapahaba na tayo. At Lunes, alam ko marami may trabaho. Ako rin maraming gagawin. Ano ba talaga ang dapat nating gawin bilang mamamayan? Para sa akin, huwag na tayong mag-contribute sa ingay. Maging responsable. Minsan naman, isuspende muna natin yung ating mga biases. Ang best good exercise dito, pag nakikinig ka, be open-minded. Okay? At ikaw, bago ka magsalita, dapat inaalam mo muna lahat. Huwag na tayong dumagdag sa ingay sapagkat napakaingay na ng politika. Yun lang. At yan ang gusto kong mangyari din dito. Kaya ako kahit marami tayong ginagawa, bumilit ako na Monday, Wednesday, Friday, kung pwede. Ako ay lagi magganito ako para sabi nga ng Lasal, makapagturo ko sa inyong kaisipan, mahaplos ko niya mga puso, at mapagbabago ako ng panahon niyo sa buhay, kahit konti lang, kahit sa usapang politika lang. Dahil yan ang sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. At sana, ganun din tayo, di ba? At ang paraan ng pagsilbi natin sa bayan, hindi yung maging bulag tayo na naninilbihan sa kung sino man yung gusto natin. Hindi po interes ng bayan ang sinisilbihan natin dyan, ang ininteres ng ating mga pinupuon. Hindi naman po sila Diyos na parang sila lang bukod tangi ang may alam. Ang isa pong kalaban ng demokrasya ay ang bulag na pananampalataya sa mga political na leaders natin. Sabagat doon nagsisimula ang desire mo nag-spin ng information, ang maging bulag ka sa patutuhanan, ang itanggi mo kahit na andyan na, o kaya kahit na, or kaya ah, mag, parang wala kang, hindi pwedeng magkamali ang isang tao na sinusundan mo, o yung mga galit mo naman, paggalit mo naman, parang wala nang tamang gagawin. Sana makapagsilbi tayo sa bayan. Ko, tinisikap ko yon dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Yun lamang po ang gusto kong iwanan sa inyo ngayon sa araw na ito. Sa Miyerkules, parang wala uli tayong usapang politika sapagkat ako po ay may gagawin. Sa Biyernes na lang uli tayo magkakaroon ng usapang politika. Holiday, sa Miyerkules merong akong errand. So I'll see you Friday. Kaya medyo pinahaba ko na po ang usapang politika natin sa kanya. Sige, sana laging kayong ligtas at lagi kayong nag-iingat. Okay? Kita-kita tayo sa Biyernes. Wala ko tayong usapang politika sa Biyernes. Okay, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung nasaan man kayo sa mundo. Sapagkat worldwide po. Maraming salamat. See you Friday. Bye for now.